Sa Riden Castle, nakabalik na si Heroy at sinasabi nito na parang dinudurog ang katawan niya. At sa tingin niya ay tiwala siya sa kanyang lakas ng kaisipan. Hindi lamang bumaba ang kanyang experience ng 29.3% ngunit ang durability sa lahat ng kanyang equipment ay bumaba din. At least wala siyang nawala, gulat na gulat si Lowell at sinasabi nito na Mr. Heroy. Bumalik siya mag-isa, don't tell me na bigo silang lahat. Nagtaka si Heroy na nandito si Lowell at sinasabi nito kung umiikot ba siya sa paligid. Masyadong matigas ang boss. Ginagawa ng kanilang Panginoon ang kanyang best. Pero worst case scenario, baka bumalik na lang ang buong party sa revival point na ito bukas. Punta tayo sa Vampire City, ang 4 na gusali sa isang araw ay napakalaking tanong, pagkatapos ng lahat. Piles na sila, halos nasa pintuan na sila ng kamatayan. Sinasabi ni Pan na walang kahulugan ang pagsasakripisyo ng kanilang kasamahan, na ganito. Sinasabi ni Rigas na hindi niya pa rin matanggap, mas maganda kung mamatay na lang silang lahat. Sinasabi ni Jessica na ang desisyon na yan ang dahilan kung bakit may chance pa sila na subukan ng ibang bagay, kung alam lang nila. At huwag nilang kalimutan, ang pinaka-responsable ngayon, na si Grid, na patuloy na lumalaban sa mga frontline mula noon. Lumitaw na ang pureblood vampire na si Lexi, napapamura at sa isip-isip ni Grid na ang stamina niya. Hindi niya na mag-alaw ang kanyang braso, sinalo ni Rigas ang atake ni Lexi ng buong buo, at sinasabi nito na ayaw niya talaga ang mga ganito. Hanggang kailan siya mananatiling ganito, kung gagawa siya ng ganoong desisyon, at least maglabas siya ng ilang mga resulta. Sinasabi ni Lexi na sa kabila ng pagiging minasa sa isang kalamnan, lahat sila ay nanginginig sa masyadong maraming pambubugbog. Hindi siya mahilig sa matubig na pagkain, pero parang kailangan niya silang pilitin na maging sabaw. Wala lang silang sa kanya, isang lang silang palad ng dugo para sa kanya. Ginamit ni Lexi ang blood chain, sumugod na din si Grid at sa isip-isip nito na tama si Rigas, kailangan niya magpakita ng ilang mga resulta. Gagamitin niya ang bawat patak ng kanyang natitirang lakas bilang fuel. Kailangan niyang gawin ito, napapamura at sinasabi ni Pixord na hindi nila ito maiiwasan. Nagtaka si Pixord na may biglang malakas na pagsabog. Kasalukuyang pagsasaayos ng istatistika, para sa bawat punto na mayroon ka sa stamina, makakakuha ka ng 25 puntos ng health at 0.9 puntos ng depensa. Kasalukuyang pagsasaayos ng istatistika, para sa bawat punto na mayroon ka sa strength, makakakuha ka ng 7 puntos ng health at 0.6 puntos ng pag-atake. Ginamit ni Grid ang Wave, ang iyong pangunahing stats ay umabot na sa Third Awakening. Nakuha mo ang isa sa sealed skills, isang hidden piece ng Pagmos Successor. Nakangiting sinasabi ni Jessica matagal silang naghintay sa kanya. Anong problema ng Guildmaster? Sa isip-isip ni Grid na ang kanyang mga kasama ay kailangang itapon ang kanilang mga sarili sa harap ng panganib dahil sa kung gaano siya walang kapangyarihan. Nakakadismaya siya, congratulations, umabot ka na ng level 300. Ang lahat ng iyong mga resources ay gagaling ng buo bilang isang gantimpala upang gunitain ang pag-abot sa level 300. Ginamit ni Grid ang kill, sa isip-isip ni Grid na lalo siyang lalakas. Sapat na malakas to the point na hindi niya na mararanasan ang nakakadiri na emosyong na ito. Sinasabi ni Lowell na ginamit ni Mr. Grid ang ganyang taktika. Kamangha-mangha. Kaya hindi lang pang dekorasyon ang ulo niya, kung tutuusin. Galit na sumisigaw si Heroy at sinasabi nito na wala siyang pakundangan, Lowell. Sa anumang kaso, hindi ba mas mahalaga na magpadala sila ng isang rescue team? Sinasabi ni Lowell na huminahon siya, sinasabi ni Tobin na isinasaalang-alang ang divine power ay ang kahinaan ng mga vampira, dapat siyang pumunta. Sinasabi nito na magvo-volunteer din siya, sinasabi ni Lowell na Mr. Tobin, hindi siya pwede. Siya ang kasalukuyang nangunguna sa Yellow Mithril Mine. Meron silang 100 na tao doon sa sandaling ito, kaya hindi siya basta-basta pwedeng umalis sa posisyon. At ganun din sa kanya Mr. Toon, kung pupunta siya, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ng guild ay mababawasan ng husto. Hindi niya pa nakakalimutan ang guild invasion from a while back, di ba? Ang lahat ng bagay na isinasaalang-alang, sa palagay niya ay si Ibellen lamang ang maaaring ipadala. Tumatawa at sinasabi ni Ibellen na naboboring na siyang patayin ang mga halimaw sa minahan. Sinasabi ni Lowell na ang problema dito ay walang kasing inutil na katulad niya. Galit na galit si Ibellen at sinasabi nito na ang maliit na ito, pinapainit ang dugo niya.
Sa isip-isip ni Lowell na nadagdagan ng 3 ang kanilang mga teritoryo. Sa yugtong ito ng pag-unlad, malamang na nasa isang malaking kawalan kung ang mga namamahala sa mga teritoryo ay aalis sa kanilang posisyon. Ngunit hindi sila pwede hindi magpadala ng kanilang suporta. Pati si Mr. Heroy, hindi sapat ang 2 tao, wala na bang ibang paraan para ma-handle ito? Sinasabi ni Heroy na sa anumang kaso, ang kaligtasan ng kanilang Panginoon ay ang pinakamahalaga, dapat na silang umalis. May dumating na guard at sinasabi nito na Deputy Lord, Sir, may guest sila. Sinasabi ng dumating na mukhang si Mr. Yang Wu ay wala dito. Hindi pala Yang Wu, si Greed pala, wala pa ba si Mr. Greed? Si Ira pala ang dumating at tinatanong nito na siya ba ang Deputy Lord Lowell. Pumunta siya dito para mag-apply para sa Overgeared Guild. Tinatanong ni Tobin kung siya ba si Ira. Sumagot si Lowell na oo si Miss Ira yan. Ngayon lang nila na-process sa utak nila na si Ira pala ang dumating at gulat na gulat sila na may kasama pang sigawan, at hindi talaga sila makapaniwala. Habang gulat pa si Lowell, tinatanong nito kung bakit siya nandito, pero hindi yan ang mas mahalaga, nag-a-apply siya sa guild nila. Sinasabi ni Ira na nakatanggap na siya ng permission mula kay Mr. Greed. Hindi ba siya welcome? Sinasabi ni Lowell na Mr. Greed? Paano niya nakuha ito? Sandali lang, syempre, welcome to join. I-re-register na nila siya agad, sa isip-isip ni Lowell na nangyayari ba talaga ito? Halos hindi siya makapaniwala, si Miss Yura ay isang genius solo player na mahahambing kay Kraugle at Agnes. Karamihan ng mga partido ay pabor na magkaroon ng buffers, kaya ang mga debuffing classes, tulad ng mga Black Magicians ay hirap mag-level up. Sa kabila nito, si Miss Yura ay isang legendary figure na nakamit ang top 5 sa pangkalahatang ranking. Sinasabi ni Lowell na teka, come to think of it, hindi ba siya nawala sa rankings 4 na buwan na ang nakakaraan, Miss Yura? Anong nangyari? Sumisigaw at sinasabi ni Tobin na Lowell. Tingnan niya ang guild members list, sinasabi ni Lowell na Devil Slayer. Isang legendary grade hidden class, teka, sandali lang. Di ba binanggit ni Greed na magiging level 1 kapag nagpalit ng klase sa legendary class? Tumaas siya sa level 203 sa loob lang ng 4 na buwan. Sa isip-isip ni Lowell na ang kanyang growth rate ay 3 beses na mas mabilis kaysa sa ibang rankers. Ang isang sikat na genius tulad ni Yura ay mayroon na ngayong isang legendary class para sa kanya. Sinasabi ni Yura na huwag niyang sabihin na hindi niya nakuha ang mga requirements. Sinasabi ni Lowell na tungkol dito, tiyak ang mga bagay. Hindi na muna sila magpapadala ng mga reinforcement. Galit na sinasabi ni Heroy na wala siyang gagawin tungkol sa panganib na kinaroroonan ng Panginoon. Sinasabi ni Lowell na Mr. Heroy, alam niya na hindi maganda sa kanilang lahat na ang isang partido ng 2 o 3 tao ay may napakababang pagkakataon na sumali sa pangunahing partido. Kahit ipadala nila ang bagong sali na si Miss Yura na may legendary grade class, level 200 pa lang siya. Ang kanyang tungkulin ay maingat at matatag at mag-focus sa pagpapanatili at pagpapabuti ng kanilang kapangyarihan para sa hinaharap. Para sa iba sa inyo, maghanda para sa araw na kakailanganin ang kanilang lakas. Sa pamamagitan ng paggawa nito, ipapadala nila si Mr. Greed, na kasalukuyang lumalago bilang leader. Ang ating pananampalataya, sa isip-isip ni Yura na nakakita si Mr. Yang Wu ng mabuting kasamahan. Ipagpalagay na ang pagsisikap na itinuring niyang walang kabuluhan, sa wakas ay nababayaran na kahit na kaunti lamang. Kung gayon, magdadagdag siya ng kaunting sarili niyang swerte. Sana bumalik siya ng ligtas, balik tayo sa Vampire City. Tahimik nanunood sila Zednos, Pixord at Jishuka. Sa isip-isip ni Jishuka na halata naman sa kanya na naging level 300 na siya. At siguradong mas malakas na siya ngayon, hindi niya na maisip kung gaano kataas na ang stat total niya. Natalo mo na ang Pureblood Vampire Lexi, nakakuha ka ng 56,901,100 experience points. Nakuha mo na ang Intermediate Vampire's Ring, nakuha mo ang 6th piece of question mark. Sa isip-isip ni Greed na ang gun ng pakiramdam niya. Parang mas mabilis mag-react ang katawan niya kesa sa mga mata niya. Masayang-masaya si Jishuka at niyakap niya si Greed at nilagay niya ang mukha ni Greed sa malaking at malambot na suso niya. Kailan ko kaya mararanasan yan, sana all, sinasabi ni Jishuka na kahit papaano ay naging cool siya, Greed. Hindi na makahinga si Greed sa ginagawa ni Jishuka at kung ako yan kinain ko na yan, sana all. Masayang sinasabi ni Pixord na karapat-dapat siyang kumatawan sa kanilang bansa.
Sumisigaw at sinasabi ni Regis na Mr. Greed, para maiwasang mangyari ulit ang ganito, mag-train silang dalawa. Sinasabi ni Greed na marami silang pinagdaanang problema para sa kanya. Magpahinga lang muna sila at magpagaling, I think magpapakita na si Elphinstone sa loob ng 1 oras. Sa isip-isip ni Greed na ang kanyang mga reward item. Isinantabi ang mahiwagang bagay na ito sa ngayon, maganda sana kung ang singsing na ito ang pinakamataas na grade. Isang bagay na dapat ipagpasalamat, isuot niya muna ito sa ngayon. Kailangan niyang gawin ang lahat ng paghahanda na kaya niya sa susunod na oras. Lumakas siya dahil sa pag-level up niya, pero hindi guaranteed ang tagumpay niya. Kailangan niya siya matalo, sa real world, kinakabahan si Greed. Kahit medyo sobrang naiintindihan niya na, tinatanong ni President Lim kung magtatagumpay ba sila kay Elphinstone raid. Sinasabi ng matanda na hindi nila masabi, ang raid na ito ay kailangan ng 3 third advancement class healers, at yan ang bare minimum. Kailangan nilang i-neutralize muna ang blood field ni Elphinstone, ngunit 1.8 seconds lang ang kailangan niya para i-deploy ito. Sa praktikal na kahulugan, ang pagpigil nito ay imposible. Ang karaniwang na paraan ay ang pag-heal sa pamamagitan nito, ngunit wala man lang silang kahit isang healer sa kanilang team. I think nakatangahan ang pagsakripisyo kay Heroy, na maaaring tumaas ang kapangyarihan ng pag-atake ng kanilang party. Ang kasalukuyang probabilidad na magtagumpay sila ay 0, sa kanyang opinyon. Sinasabi ni President Lim na sino ang makakaalam kung ano ang mga mangyayari, at saka kung hindi nila siya pinili na isakripisyo, ang partido ni Greed ay tuluyan ng nabura. Pag Moss successor ay patuloy na nagpapakita ng lakas na higit sa kanilang inaasahan. Si Greed ay nagbibigay kasiyahan na maaaring lumikha ng isang himala. Sinasabi ni Director Yuon na pero yung ibang Overgeared Guild members halos hindi makalaban dahil sa blood field. Sumasang-ayon siya kung ano ang kanyang sinasabi, ngunit sa kanyang opinyon, sa tingin niya sila ay mabibigo. Sinasabi ni President Lim na para sa taong nagsimulang magmura dahil si Greed ay nakakuha ng isang legendary class, iyon ang ilang mga salita na lumalabas sa kanyang bibig. Narinig niya na isa siyang VIP members ng Greed Fan Cafe. Nahihiya sinasabi ni Director Yuon na huwag siyang magsalita ng ganyan. Sinasabi ni President Lim na ibig sabihin ba nito ay magiging pinakamataas ang bahagi niya sa pool ng pagtaya dito. Siya ay naghahanap ng higit pa at mas inaabangan ang panahon na makita si Greed na magtagumpay. Sinasabi ni Director Yuon na hindi niya ba alam na lumiliit ang posibilidad na manalo siya sa isang taya kung magsasabi siya ng mga ganyan. Sinasabi ni President Lim na si Greed ay isang espesyal na tao, hindi ba? Ayaw niyang palampasin ang kwento ng buhay niya. Lalo siyang nag-growth bilang tao dahil sa Satisfy, na binuo nila, bilang isang taong palaging nakakatuwang panoorin mula sa pananaw ng isang developer. Sana gamitin niya ng maayos yung method na yun. Ang kondisyon ni Earl Elphinstone ay sumikat pagkatapos ng kanyang 23 oras na pagkakatulog. Ito ay dahil noong nakaraang araw, nagkaroon siya ng pagkakataon na patayin ng taong naglakas loob na Bastiusen ang kanyang ninuno. Pero, hindi nagtagal ang feeling na yan, hindi maaaring cultivate ang mga vampira sa lungsod. Ang mga gusaling naging abo ay maaaring itayo muli. Pero ibang kwento ang mga pureblood, sila ay mahalagang mga mapagkukunan na tanging ang kanilang progenitor, Berry A, at dito direktang mga inapo ang maaaring lumikha. Hinuhusgahan yun ni Elphinstone kahit na kailangan niyang magising sa susunod na may masamang lasa sa kanyang bibig. Nagkaroon ng pangangailangan upang higit pang lamambat ang karne na tumatalon sa kung saan-saan ang hindi alam ang kanilang lugar. Sa isip-isip ni Elphinstone na hindi sapat ang tawagin silang mababa. Kailangan niyang lumunin ang dalawa sa kanila ng sabay-sabay simula ngayon. Kailangang itira ang nakamaskara na may magandang pedigree para sa huli. Ang pinaka-nakakainis sa kanilang lahat ay yung assassin na may hood. Ngunit dahil ang iba ay sa average na mas malakas kaysa sa kanya, ang pagpatay sa kanila ay gagawing mas nakakainis ang mga bagay. Lumitaw na ang may-ari ng 13th City, na si Vampire Earl Elphinstone. Ang malakas na murderous intent ay naputik ang iyong magic. Ilan sa iyong magic at skills ay hindi magamit, sinasabi ni Zednos na nandito na siya. Nasaan na siya, sa isip-isip ni Elphinstone na magiging halimbawa silang dalawa ngayon. Ginamit ni Elphinstone ang extreme blood transfusion. Sa isip-isip ni Elphinstone na sa kabila ng ilang beses niya na silang inatake, wala ni isa man sa kanila ang nakapansin sa paglapit niya. Kung ano ang mas mababang pag-iral, ang mga langgam ay magiging mas kapaki-pakinabang kaysa sa kanila.
Nagulat si Elphinstone at nabigla ito, at sinasabi nito na ano. Hindi ito pwede, paano nagawa ng isang tao ito? Tinatanong ni Grid kung ano ang nangyayari sa kanya. Mukhang mata ng lamok na nagtatago sa paligid, mabilis na ginamit ni Grid ang revolve para ibalik niya ang atake ni Elphinstone. Gulat na sinasabi ni Elphinstone na nag-counter-attack siya. Ang direktang pagtama ng extreme blood transfusion ay nakakamatay kahit sa kanya. Kailangan niyang umiwas gamit ang smoke transformation. Nagulat si Elphinstone na may tumama sa kanya sa likod at ito ay isang spear. Sumigaw ito ng napakalakas, tinatanong ni Pan kay Grid kung nahanap niya na si Elphinstone. Ang titig ng vampira ay nagpapasakop sa lahat ng uri ng mababang uri. Isang medyo malakas na presyon ang itinutulak pababa sa iyong katawan. Sa isip-isip ni Elphinstone na sobra ang pinsala niya. Kailangan niya mag-heal gamit ang blood field. Ginamit na ni Elphinstone ang blood field. Hindi pa natatapos ang paglalagay ng kanyang blood field, mabilis inatake ni Grid si Elphinstone. Sa isip-isip ni Elphinstone na hindi siya naapektuhan ng killing intent niya at inatake na siya bago pa siya makapaglagay ng blood field. Gawa ba talaga ito ng tao? Sa isip-isip ni Grid na ito ang mundo ng level 300. Ito ay ganap na ibang level, sinasabi ni Grid na dapat maramdaman niya ang bawat sakit ng kanyang blow, at kabayaran para sa pagpatay kay Roy. Sumisigaw at sinasabi ni Elphinstone na siya ay isang mababang tao. Huwag niya subukan gumapang dito, gumamit si Elphinstone ng blood explosion. Nakaramdam ng takot si Grid at sa isip-isip nito na kahit ang Divine Shields ay hindi ito mablock. Ito ay direktang tatama sa iba kung iiwasan niya ito. Kailangan niyang maging tank para sa atake na yan, hindi niya hahayaan tamaan ang mga kasamahan niya. Nagulat si Grid at bigla dumating si Vantner para harangan ang atake, ginamit niya ang 1,000 shields. Sinasabi ni Vantner na kailangan niyang protektahan ang leader. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at sinasabi ni Vantner na huwag siyang lumabas doon na nagliliyab ang mga baril dahil lang naabot niya ang level 300. Nabigla naman dito si Grid sa ginawa ni Vantner, sunod-sunod na umaatake si Elphinstone at ginamit ang blood missile at sinasabi nito na ang kanyang blade ay hindi tatama sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Sa isip-isip ni Grid na pareho silang mabilis at porsigido. Magiging imposibleng iwasan o harangin silang lahat. Kailangan niyang gamitin ang wave para maalis ang kahit ilan sa mga ito. May umatake kay Elphinstone para tulungan si Grid. Si Jishuka pala ang umatake at sinasabi nito na hanggang ang kanyang pana at siya ay nakatayo, wala sa kanyang pag-atake ang aabot kay Grid, Elphinstone. Sinasabi ni Elphinstone na nakakainis silang maliliit na bagay. Walang kwenta ang maliliit niyang tricks, gumamit si Elphinstone ng fly. May umatake ulit kay Elphinstone sa taas at tinamaan ito sa likod. Nagtataka at hindi na alam ni Elphinstone kung saan ang gagaling ang mga atake. Si Zednos pala ang umatake kay Elphinstone, at ang ginamit niya pag-atake kay Elphinstone ay ang Storm of Eternity. Sinasabi ni Zednos na nataman niya siya, pero hindi na ito magtatagal. Si Faker naman ang umatake at ginamit niya ang Killer Thrust. Naiinis na talaga si Elphinstone at sumisigaw na talaga ito sa galit. Sa isip-isip ni Elphinstone na may 3 minuto pa siya hanggang maaari niya na muling gamitin ang blood field. Ang mga insektong ito ay hindi magiging problema kung nagawa niyang ilagay ito. Sumisigaw si Pan at sinasabi nito na huwag siyang magambala. Ginamit ni Pan ang Mock Spear, sinasabi ni Pan na dapat niyang bilisan at paalisin sila kung galit siya sa mga tunog na nagagawa nila ng mga insekto, ang mga taong mas nasasaktan siya. Si Regis naman ang umatake at ginamit niya ang Sura Descends. Hindi na mapigilan si Regis, 12 na combo ang ginawa niya kay Elphinstone, na activate na ang class-specific effect ng Azura. Deal 5,000 fixed damage sa iyong target, ang epekto ng Thunder Duke's Knuckles ay na-activate na. Deal additional melee damage na nagpapawala sa depensa ng target, na-activate na ang class-specific effect ng Azura. Deal 8,000 fixed damage sa iyong target, ang epekto ng Thunder Duke's Knuckles ay na-activate na. May karagdagang pinsala ang Thunder na nagpapawala sa mga resistant ng target, 8 hit combo, na-activate na ang class-specific effect ng Azura. Deal 12,000 fixed damage sa iyong target, Thunder Duke's Knuckles. Na-activate na ang epekto, deal additional melee at thunder damage. Iyan ay hindi pinapansin depensa ng target at mga resistant, 10 hit combo, na-activate na ang class-specific effect ng Azura,
Deal 20,000 fixed damage sa iyong target, ang epekto ng Thunderduke's Knuckles ay na-activate na. Magbibigay ng 3 lightning kill strikes. 12 hit combo, na-activate na ang class-specific effect ng Azura. Deal 30,000 fixed damage sa iyong target. Ang epekto ng Thunderduke's Knuckles ay na-activate na. Deal ang karagdagang pinsala ng melee proportional sa kabuuang kalusugan ng target, sumisigaw si Elphinstone sa mga natatanggap niyang sunod-sunod na pinsala. 15 hit combo, na-activate na ang class-specific effect ng Azura. Deal 100,000 fixed damage sa iyong target at bababa ang target's defense at health recovery rate ng 50% sa loob ng 5 minuto. Ginamit mo ang Lightning Spear, ultimate move ng isang Azura. Naka-disable ang target ng 1.5 seconds, binaliwala ang paglaban sa status ng target. Sinasabi ni Rigas na Sir Pixord, hindi siya makagalaw ng 3 segundo dahil sa exhaustion penalty. Binibigay niya na sa kanya ang natitira. Sinasabi ni Pixord na iwan niya na sa kanya ang natitira. Ginamit ni Pixord ang Unsheath Blow, hindi pa makagalaw si Elphinstone sa ginawa ni Rigas, may kasunod na agad na atake papalapit sa kanya at buong-buo niyang sinalo ang atake ni Pixord. Sa isip-isip ni Pixord na ang lahat ay may 30% stamina na lang ang natitira. Maraming ng oras na ang nabigay nila para kay Greed. Sa isip-isip ni Greed na marami ng oras ang binigay nilang lahat para umatake ng buong puwersa. Ang ginagawa niya lang ay tumanggap ng tulong, kahit na nasa level 300 na siya. Ngunit yun mismo ang dahilan kung bakit kailangan niyang maghatid ng maayos na resulta. Sumisigaw at ginamit ni Grid ang link, buong-buo sinalo ni Elphinstone ang galit nito. Sa isip-isip ni Elphinstone na tulad ng naisip niya, ang lakas niya ang pinakadelikado sa grupo. Mahihirapan siya sa ganitong rate, tinatawag ni Elphinstone ang kanyang blade na si Ierot. Kailangan niyang pilitin ang daloy ng laban, kasama nito. Gumamit siya ng Blood Cry, at sinasabi nito na hahatiin niya siya sa kalahati. Madali lang napigilan ni Grid ang atake niya gamit lang ang kanyang kamay. Hindi makapaniwala at gulat at sinasabi nito na hindi niya lang hinarang ang killing intent, kundi hinarangang niya pa ang sigaw ni Ierot. Sino ka lang, sinasabi ni Grid na tinatanong niya na siya ngayon. Kung kailan niya sila kinukutsa sa buong oras na ito. Siya ang tao na tatapos sa kanya, buong-buo tinanggap ni Elphinstone ang atake ni Grid na Pinnacle. Nakatanggap ka ng 210,000 na raang pinsala, tak-ang taka at hindi talaga makapaniwala si Elphinstone at tinatanong nito kung paano. Paano siya nagdurusa ng ganitong pagpapahiya mula sa isang pagkain na halos mataas ang status kaysa sa isang orc. Nakapatay na siya ng hindi mabilang na mga mababa na pag-iral sa nakaraang 350 taon. At nabawasan pa siya dito, ang ikalawang beses na nagtiis siya ng sakit sa pag-iral niya dahil sa tao. Tama ba ang mga salita niya? After all, sinasabi ni Elphinstone na mga kapatid, hindi ba ninyo nauunawaan ang kanyang mapagtanong na isip? Ang mga tao, hindi tulad ng kanilang uri na tamad, ay patuloy na nagtutulak at nagpapaunlad sa kanilang sarili. Sa isip-isip ni Elphinstone na ang unang nagpadama sa kanya ng sakit at pagdurusa. Si Bram Eshwald, sigurado siya na kung ang isang transcendent na sapat na malakas upang magdulot ng panganib sa kanila ay magpapakita. Ito ay magiging isang tao, ipokrito yan si Bram, lalo na sa kanya, na exiled dahil sa paggawa ng heinous acts habang nag-research ng magic ng nasabing tao. Napakaraming uri sa kanila ang nagsakripisyo para sa iyong pananaliksik. Sa mga nagsakripisyo, isa sa kanila ay ang kanyang minamahal na si Leia. Ang kanyang mortal na kalaban, na nagnakaw ng kanyang ilaw ng buwan. Pwede niya silang hatiin ng 1,000,000 beses at hindi pa rin siya magiging masaya. Natulog siya ng walang pahinga sa nakaraang ilang daang taon. Upang makatakas sa mga kasuklam-suklam na alaala, at gayon paman, paano ang isang tao na nakagawa ilabas ang iyong kasuklam-suklam na anyo sa harapan ng kanyang utak, Bram? Nagtataka at sa isip-isip ni Grid na may mukhang hindi tama. Ang kanyang 5 magkasunod-sunod na pag-atake na epekto ay hindi niya ma-trigger. Pero kahit na ang Reflected Extreme Blood Transfusion, ang ultimate attacks ng kanyang mga kasama, Link, Kill, at Pinnacle, ang lahat ng hit. At kahit si Elphinstone mukhang patay, parang hindi ito ang katapusan. Hindi ba sapat ang attack power ng isang level 300 pagkatapos ng lahat? Nakagamit na si Elphinstone ng Blood Field, nakaramdam na natakot ang lahat. Sinasabi ni Rigas na isang dugo, blood field na ba ito?
Nagtataka si Jessica at tinatanong nito kung paano ito nangyari. Inatake nila siya ng walang tigil, gulat na gulat si Greed at sinasabi nito na mabilis niyang itong nakast. Hindi lang sila nakapag-react, ang epekto ng blood field ay nagpapakulo ng iyong dugo. Si Elphinstone ay nakakapag-drain ng 153 na HP mula sa iyo bawat segundo, lahat ng healing effects ay nabawasan ng 80%, sinasabi ni Elphinstone na gaano kalakas ang loob ng isang tao lamang, hinukay niya ang nakaraan na labis niyang pinaghirapan na ibaon, lahat ng stats ni Elphinstone ay tumaas ng 300% ang kanyang health recovery rate, ang vampire na si Duke Elphinstone, nagpapakita na ng tunay na lakas, sinasabi ni Elphinstone na kakainin niya silang lahat, bawat isa sa inyo.